Ayun, kamusta mga pare, mga mare? Um, for this episode, no, parang podcast. No, for this video, una gusto ko muna palang mag-thank you dun sa mga nanood nung unang video natin discussing about freelancing and virtual assistant, kung ano yung mga types nun. Sana may natutunan kayo dun sa video na yon. Um, maraming salamat sa panonood at pag-share sa mga nag-share. So, isa sa napansin ko is may nag-comment, yung pinsan ko, si Kim Boa. Maraming salamat, Kim, dito. No? Nagbigay siya ng tip, ano yung pwede kong i-discuss for my succeeding videos. So, napili ko ngayong video na to is about platform. Kasi syempre, parang the big question is, okay, Jake, alam ko na kung ano yung gusto kong gawin. Gusto kong maging video editor or graphic designer or project manager. Ang tanong ko na lang, Jake, is saan ako hahanap ng client ko? So that's where platform comes in. So for me, meron akong top 3 na platforms na ginagamit. Number 1 is Upwork, number 2 is FreeUp, and number 3 is online jobs. Okay? So, didiscuss ko sa inyo yung mga pros and cons ng mga platforms na to. But, yeah. Start natin. First is Upwork. So, sa Upwork, dito, or by the way, platforms, dito ka gagawa ng profile. Dito mo i-discuss ano yung mga kaya kong gawin. Kasi dito sa freelancing world, hindi na halos ginagamit yung yung resume. Hindi na. Parang si client, nakita mo siyang may job post, mag mag apply ka doon, and then pag kinlik nila yung profile mo, yun na yung parang pinaka resume mo. Nandun na yung parang uh, letter mo na, "Hi, I'm Jake. Ito yung mga kaya kong gawin. Kaya kong mag-video editing, kaya kong mag-graphic designs, web designs." Ayun, ililist mo yun doon. At saka, usual, nilalagay din natin yung mga previews na nakatrabaho natin or na naging client natin. Nandun din yun. May history naman doon, nakikita nila. And then, may mga reviews din doon. Pwede ang previous client mo, pwede silang mag-review kung paano yung experience nila, paano sila nakipag-work sa inyo. And then, pwede ka rin maglagay ng mga like portfolio, especially yung mga graphic designers, yung medyo mga multimedia. Yun, pwede ka maglagay doon ng mga na-design mo na logo or na-design mo na Facebook images, posts, yung mga na-edit mo the videos, and so on. So parang all-in-one na siya na ipapakita mo sa client once na nag-apply ka sa kanila. Okay. So first platform na madalas kong gamitin is Upwork. So bakit si Upwork? Una, ano siya? Large client base si Upwork. Ang daming kliyente na naghahanap ng magtatrabaho sa kanila under Upwork or upwork.com. Sila ito yung parang tagpuan ng pinakamalaking meet-up ng mga business owners na naghahanap ng magtatrabaho sa kanila versus yung mga freelancers kagaya natin. Ito yung pinakamalaking, para sa akin ito yung pinakamalaking meet-up na makakapaghanap ka ng trabaho or makakahanap sila na magtatrabaho para sa kanila. Si Upwork yun. Kasi kung alam mo na si Upwork, mapapansin mo siya like every minute or every 1 hour, sobrang dami ng job post. Sobrang dami nun. As in, malulunod ka talaga sa kakahanap doon. Imposible. Like parang it's hard for you na hindi makakita ng
ng client na or ng job post na pasok sa'yo. Pero syempre, you have to win it through through um, yung meeting nyo, yung parang basically parang pinaka-interview nyo. Kasi meet mo yan eh. Yun. Isang pros pa nung Upwork is secure payment. Para sa akin, as a beginner, kung beginner tayo, no? Madami kasing mga batikan na hindi na sila gumagamit ng mga to. And later you will know. Di na sila gumagamit. So, madalas kinuha nila yung clients nila sa Facebook groups, or Instagram, or meron na silang sariling website na nagra-run na lang sila ng ads. Madalas ganun. So, why? It's basically the, competition. No? Mamaya i-discuss ko rin. So, yeah, i-discuss ko na pala, So, ang cons naman ng Upwork, syempre hindi naman laging pabuti. May part din na masama. Or hindi naman masama. Like, merong bakit pangit itong certain na bagay. So, ang cons niya is high competition. Ang dami dyan na mga batikan na freelancer na, mga malulupit na freelancers na nakatambay na lang sila buong araw sa Upwork. Basta may nag-post, apply agad sila. And then, pag view ng client yung profile nila, uy, malupit to. Makikita nila, ang dami na ng previous work na na-complete. Ang dami na ng previous na projects na na-complete. Tapos may mga reviews pa si client na, I love how Jake worked with my website or that or this, 'di ba? So medyo mataas yung competition. So kung ikaw as a beginner, mabigat siya. Magiging mahirap yung laban doon sa platform na yun. Ang pangalawa, syempre charges. Dahil sinisecure namin or ni Upwork na mababayaran tayo sa mga services na binibigay natin to avoid scams, naglalagay sila ng certain charges sa project na to. Okay? And then, ganito kasi yan eh. Kumbaga parang kung ako, hinire ako ni client, nagawan sila ng website for a certain amount of money. Ang mangyayari doon, yung napagkasunduan namin, may contract yun. And then, babayaran na agad ni client yun kay Upwork. Kahit wala pa ako nagagawa, kahit di pa ako nag-start, babayaran niya na agad kay Upwork yun. So, ang nangyayari, pag natapos ko yun, sasubmit ko siya kay Upwork. And then, pag okay na, isasend sa akin yung pera. Safety. Kumbaga, hindi ka matatakbuhan ng kliyente. Yun yung kagandahan doon. But, in return, there are charges na kailangan or hindi mo kailangan bayaran kasi basically kakaltasin na siya dun sa inihulog ni client. Sa deposit ni client. So, yun yung isa na kung mga batikan na, syempre parang, trabahuan ko yun eh. Diba? Bakit? And the charges, like around 5, minsan up to 20% nung money na nakadeposit. So, I worked hard for that, pero i-charge lang din sa akin. So, medyo, kung medyo batikan na, kung kaya ko naman na, na hindi na dumaan ng Upwork, wag ko na lang idaan ng Upwork. Yun yung mga ginagawa ng iba. And then, syempre, dahil may mga, talaga siya, systemized talaga yung nangyayari, medyo may kahabaan yung waiting mo bago dumating sa'yo yung pera. Yun yung mga cons ng Upwork. So, si FreeUp naman, which is, sabi ko nga, I have the top 3 na ginagamit ko. Number 1 is Upwork. Gumagamit pa rin ako niyan up to now. Kasi doon nakatambay yung mga kliyente. Number 2 is FreeUp. So, bakit si FreeUp? Quality over quantity. Dito,
pag nag-apply ka sa kanila, i-interviewin ka nila. I mean pag gumawa ka ng profile kay FreeUp, i-interviewin ka ng mismong team ng FreeUp. Tatanong sa'yo, ano ba yung mga kaya mong gawin, ganito, ganun, ano yung mga usual services na kaya mo kay client, ibigay, ganun. So, bakit nila i-interview? One certain thing na gustong-gusto ko kay FreeUp is naghahanap sila ng client para silang matchmaker. Hahanap sila ng client na match sa kakayanan mo. Compared kay Upwork na mano-mano kang naghahanap. Ito, okay to, ito, okay to. Sige, apply ako. Kay FreeUp, somehow, pwede mo rin gawin yun. Pero, at the same time, nagbabato sila sa'yo ng possible client na match sa kakayanan mo. Yun yung isang paborito ko kay FreeUp. Tapos, medyo mas mabilis yung hiring process nila doon. Kumpara parang, ano ba? Dahil nga, quality ka na. Kumbaga parang, alam na rin ni client na ang ibabato sa akin ni FreeUp, kung ako client, ang ibabato sa akin ni FreeUp is yung mga top ganito na nila. Or yung pasok na talaga sa kung ano yung kailangan ko. Mas madali yung nagiging hiring process. Kasi kay Upwork, kunyari, web designer ako. Nakakita ko ng graphic ineme or graphic job post. Graphic designer job post. Kahit di ko naman siya alam, pwede pa rin kasi ako mag-apply. Like, itatry ko lang. So, medyo, dahil ang dami nag-a-apply, ang haba nung hiring process compared kay FreeUp. Yun yung kagandahan kay FreeUp. Tapos, kay Upwork, magbibid ka kasi, meron silang tinatawag na connects. Okay? So, pag naubusan ka na ng connects, hindi ka na makakapag-apply. Paano kung makakakuha ng connects? You have to buy it. Bibilin mo yun. Kaya, tipid na tipid din. Yun din is, basically, para maiwasan yung mga client, mga freelancer na apply na lang ng apply. Hindi na hinahanap kung alin yung talagang pasok sila. So, medyo, magiging maingat ka dun. Sayang yung connects ko pag nag-apply ako dito. Although, nagre-replenish naman yun, meron silang, like, monthly yata or weekly na binibigay sa'yo na additional connects na 10. So, pwede kang mag-apply pa rin. But, the thing is, yun nga, yung mga apply doon, kunyari, isang job post pa lang, a-apply ka, 10 connects din agad na magagamit mo, 16, minsan may 21 pa ako, may mga 21 pa ako na na-applyan eh. So, yun is for the security doon sa yun yung naging sagot nila para bumilis yung hiring process kahit pa paano. Pero again, 'di ba, kung willing kang gumastos sa connects, kaya kong bumili ng maraming connects, hindi pa rin basically nasagot yung lengthy hiring process kasi pwede pa rin mag-apply kahit sino. Sa FreeUp, medyo mawawala yun kasi walang bidding. Wala ditong connects. Kumbaga, literal na ibinato sa akin ni FreeUp, uy Jake, naghahanap si client A ng funnel builder tsaka automation. Tingin ko match sa'yo to. Ito, kontakin mo. Okay. So ako, nung nakita ko yung notification na yun, kontak ko si client. Hi, ma'am, sir. I saw that you are looking for a funnel builder and an automation expert. I can help. Here are the things that I've done recently. Tapos mag-send ako ng mga links ng mga nagawa ko. Ganun lang kabilis. And then pag sumagot si client, okay, schedule tayo ng call. And then, yun na. Pag nag-okay kami sa meeting namin, na-close ko yung deal, then I'll start working for them. Ganun siya kabilis. Ang cons naman ng FreeUp is medyo limited yung clients. Hindi ako sure din kung bakit parang ang unti nang gumagamit ng FreeUp as a client per se.
compared sa Upwork. Sa Upwork, sobrang dami talaga ng client. Compared sa free app. Yun nga lang, sa free app, kapag nakakita ka ng client doon, quality. Quality. Sa Upwork kasi, nakakahanap din naman ng mga quality na client. So, promise naman yun. Makakahanap ka. Tsaka safe. Safe din. Yun lang. Para sa akin kasi kung ako ang... Siguro sa client, sa client side of things, siguro mas mahal si free app. Kaya sa Upwork sila tumatambay. So yun, medyo mas maliit yung client pool at the same time dahil maunti lang yung clients na gumagamit ng free app, maunti lang din yung job post. Yun. So pagka nalagyan ka, nabatuhan ka, as much as possible, kung kaya mo mag-close, i-close mo. Kasi sayang. Bihira. Sobrang bihira. Ang third natin na sorry kung medyo mabilis. I'm trying to squeeze the video kasi yung nakaraan ko, intro pa lang, umabot ako ng 35 minutes. I don't wanna do that. I don't wanna bore you guys. Kaya medyo iniiksihan ko and binibilisan ko yung pagsasalita. Pero hihimayin pa rin naman natin to. Okay? At siguro the next video I'll post naman about the profile itself. Ngayon is overview lang natin. Overview lang. Okay? So, the third one is Online Jobs PH. Online Jobs PH Philippines. So, more on Filipino workers yung nandito. Ito ang alam ko, affordable siya. Affordable siya para dun sa mga employers, dun sa mga business owners na naghahanap ng freelancers. Kaya madami din dito ang job post. Direct hiring to, walang service fee, walang fee na binabayaran like Upwork or And then ang benefit din para sa business owner side is napakaraming, dahil nga Filipino, Online Jobs PH is more on Filipino community. Napakaraming Pinoy na may profile dito sa Online Jobs PH. And the thing is, kahit bago ka pa lang sa freelancing, sikat na sikat ang mga Filipino workers sa freelancing industry. Basically dahil sa mga business owners rather. Kasi yung mga business owners, mas gusto nila nagtatrabaho sa kanila mga Pinoy. Unang-una, we charge less compared sa mga kanayo nila or kalahi nila. Sobrang less tayo, like 50%, 60% off pag tayo yung gumawa. And then at the same time, quality. Mas quality yung gawa ng mga Pinoy. Proud. Ayun, mas quality talaga. Sila din naman nagsasabi nun, quality yung gawa ng mga Pinoy. Kaya din siguro umusbong yung freelancing industry dito sa Pilipinas. Like, parang bigla siya boom. Diba? Ang cons nito, para sa akin, number 1 na cons ng Online Jobs PH is yung payment. Hindi siya kagaya ni Free App, hindi siya kagaya ni Upwork. Na may i-connect ako doon na payment method. Wala silang deposit, wala silang ganun. So, nasa usapan yun ng client. Paano ka babayaran? So, medyo alangan ako doon. Kasi, although, hindi pa naman nangyari sa akin. Parang hindi pa naman nangyari sa akin na natakbuhan ako ng kliyente. Kahit online jobs ko siya nakuha. Hindi pa naman nangyari, natakbuhan siya. Pero, syempre, just for the safety measures, sinasabi ko sa inyo na lahat ng bayaran na mangyayari sa Online Jobs PH ay mangyayari vocally sa inyong dalawa. So, kung meron silang contract, that's better. Kapag hinire ka nila, may contract sila na papasign sa'yo, that would be good. Pero madalas wala. So, pag tinakbuhan ka, yun, ang sakit nun. So, ang suggestion ko para sa mga freelancers, especially yung output-based, mga graphics, videos, website, humingi kayo ng down payment. Pero syempre, pag yung mga project manager, kasi yun
kumbaga day-to-day, day-to-day job siya eh. Hindi naman siya, parang, ba't ako, para saan para saan yung ida-down payment ko sa'yo? 'Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun, 'di ba? So, ayun. Those are the three platforms na ginagamit ko. Bukod doon, syempre, naghanap din ako sa Facebook, naghanap din ako sa Instagram. But those things, hindi ko pa masyadong isasuggest, especially if you are trying to start up pa lang. Kasi, yun nga, hindi natin masasabi, medyo marami na yung, ngayon, yung nanloloko. So, baka mamaya, pag gawa kayo, very inspired ako, thank you very much, Jake. Na-inspire ako, gawa siya ng ganito, graphics, gawa siya ng videos, ganito, ganun. Tapos, sinayin niya sa kliyente. Boom. Di na kinontak ni kliyente, di na binayaran. Yun yung medyo iniiwasan natin. Kaya nagbigay ako sa inyo ng ganitong tips. Sa tayo na 21 minutes na naman tayo. Sabi ko 15 minutes lang. Anyway, hihimayin ko pa siya. Siguro isa-isa. Kung paano naman gumawa ng profile. Sa bawat isa. Tips and tricks din. Tingnan ko kung pwede ko pakita yung profile ko sa inyo. Pero kasi may mga makikita kayo doon parang private siya, yung mga part na yun. Try kong i-edit na lang para mapakita ko sa inyo yung kung paano i-maximize yung platforms. Ayun lang. Maraming salamat sa inyong lahat and panoorin nyo to. And thank you. Bye!